Magandang umaga mga kaibigan, at nagbabalik po niyo po lingkod Dan Can Ride. At ngayong araw ay pupunta tayo sa Mall of Asia mga kaibigan. At ako ay merong imimit lang na kaibigan doon. Weather update, kitang kita naman, napakataas ang sikat ng araw, napakainit ang temperatura. Sobrang init, umaabot hanggang 42 degrees Celsius ang init mga kaibigan. Kaya tayo po ay mag-iingat at palaging inom at magdadala ng baong tubig tuwing tayo ay magmumotor sa kalsada. Kaka-vlog ko, nakakalimutan ko na 1 bar na nga lang pala yung aking gasolina. Ayan, ayan o, ayan o, nag-blink-blink siya o, di ba? Hahanap tayo ng gasolina mamaya at baka tayo matuyuan at mahirap na, napakainit, di ba? Mas mahirap kung pati motor natin matutuyuan sa sobrang init. Alam nyo mga kaibigan, may mga nagtatanong sa akin bakit ako nagbablog, ganyan, gusto ko ba raw kumita. Ang sagot ko ay para sa akin is nakakawala sa akin ng stress ang pagbablog, no? Nakakatuwa pag mayroong mga nakipag-usap sa'yo o nagla-like, nagko-comments, no? Para sa akin ano yun paraan para mabawasan yung aking anxiety dahil tayo medyo nagkakaedad na. Habang nagkakaedad parami yung mga nagiging problema natin, no? Tao lang tayo, talaga nagkakaproblema. So para mabawas-bawasan yun, gumagawa ko ng paraan na ikalilibang ko. Kaya nakakatuwa, no? Tuwing alam kong babiyahe ako o papasok sa trabaho, parang na-excite pa akong bumiyahe. Ang init-init, magmumotor na naman ako papuntang Makati, Quezon City, kung saan-saan, di ba? Parang nakakatamad, di ba? Totoo naman Pero ngayon nagpa-vlog ako, no? Parang na-excite pa ako, no? Sasabihin ko sa sarili ko na, ay ayos, makapag-vlog ako, di ba? Kahit papunta ako ng Makati, Quezon City, kahit sa probinsya, di ba? Na-excite ako So ginaganahan ako, di ba? Hindi ako tinatamad bumiyahe, hindi ako tinatamad pumasok sa trabaho. Na-enjoy ko pa yung bawat biyahe. Ngayon tag-init, no? Ngayong uson, tag-init talaga. Dapat palagi nating sisiguraduhin na nakahugot yung mga electric appliances natin, no? Bago tayo sa bahay. Kasi yung bahay natin, di ba, pag sarado yan, hindi dumadalo yung hangin, di ba? Lalo na pag may nag-init dyan na nakasaksak, na iwan nakasaksak, mag-i-spark, magsisimula ng sunog. Kaya ingat-ingat tayo mga kaibigan, no? Siguraduhin natin nakahugot lahat ng mga saksak. Saka mas maganda may dinadalo yun na hangin yung loob ng bahay natin para hindi masyado nag-iinit yung loob. Alam nyo, minsan gumagawa ko ng mga comedy videos, no? Lalo doon sa isa kong page. May page ako sa Facebook, yung South Lane, yung banda namin. So yung content namin doon hindi lang puro pagtugtog, mga gigs, mga events namin, kundi pati yung mga comedies, no? Yung mga kulitan namin magkakabanda. Magawa kami ng short videos dito sa YouTube page ko na Dan Can Ride. Parang minsan hinahuluan ko rin ng comedy. Yung mga videos na ginagawa ko na short videos, minsan parang gusto kong ilagay dito sa Dan Can Ride. Pero syempre yung YouTube natin, di ba, moron talaga, moron mga motorcycles, big bikes, rides. Nag-iisip ako kung bagay ba, kung pwede ba siyang haluan ng ganun. Pero siguro pwede naman, no? Wala namang rules, so wala namang pipigil, kahit ano pwede natin gawin, di ba? Nasa sa atin yan kung anong gusto natin gawin sa ating YouTube page. Kalimutan ko, muha nga pala pupunta sa Pasay, akala ko sa Makati. Diretso sana ako, mabuti di pa ako nakakalagpas dito. Kung nagkataon mali na naman yung nadaanan ko, namagpas na naman ako. Dito tayo. So dadaan ako ng Quirino Avenue papuntang Airport Road, tapos Magro-Ross Boulevard, papunta tayo na Mall of Asia, no? Napakainit, grabe talaga, ano ba yan? Napakalaking truck. Hintayin natin siya. Huwag tayo basta-basta diretso, mahirap na tayo, no? Bilang isang Pilipino, sa mga pangyaring na gaganap ngayon sa Pilipinas, no? Yung mga pambubili ng China, dapat tayo yung nagkakaisa. Dapat iniwasan muna natin yung mga alitan. Dapat sinusuporta natin yung kung sino yung nakaupo ngayon, kasi kailangan talaga natin magkaisa. Dahil pag nagkaroon ng kaguluhan ng Pilipinas, tuwan-tuwa ngayon ng China. Yun ang gusto nila, talaga ma-destabilize ang gobyerno natin. Sa ganun, mas magkaroon sila ng malakas na impluwensya sa Pilipinas, no? Diba? So ngayon, pag nagkagulong Pilipinas, madidisorient ang mga sangay, diba? O pag umatake sila sa Taiwan, edi mas madali para sa kanila
ipagpaliban muna natin yung away politika. Sa panahon ngayon dapat tayo nagkakaisa kasi critical ngayon, nalalapit na, hindi natin alam kung kailan mangyayari at wag naman sana kapag nangyari yun ay mag-iiba bigla mga buhay-buhay natin, no? Kung ano yung nakagisna natin bigla mawawala, mag-iiba ang takbo ng buhay natin at huwag naman sana mangyari yun kasi nakakatakot para sa mga anak natin, mga asawa natin, mga kamag-anak natin, mga magulang natin, matatanda na, yung mga kaibigan natin, mga bata, no, nakakatakot at sana panalangan natin huwag sana mangyari yun. Suportahan na lang natin gobyerno natin, no. Kaganina merong tawag dito parang Yamaha R15, no, ang tuloy-tuloy niya bigla siyang sumulpot dito sa kaliwa ko, no, tapos sinisingitan niya yung mga nakamotor, no, yung nakaka-perwisyo, kumbaga nakakagulat, magugulat ka na lang, yung parang bigla ka na lang matataranta, magugulat ka siyempre, di ba? Parang pinapakita niya na, uy, naka R15 ako, tapos tignan mo, magaling ako magmotor, di ba? Parang hindi ewan ko ba dapat nga mag-ingat tayo hanggat maaari nga, iwasan natin mga singit-singit na alam mo magugulat yung nasa katabi mo, diba? Iniwasan dapat natin hanggat maaari nga, nag-iingat tayo hanggat maaari nga, mas malayo tayo dun sa ibang mga motor para iwasabit, hindi natin masasabitan mga ganyang mga ganyang distansya, pero huwag naman yung sobrang dikit, no? Parang gugulatin mo siya na papamaka mo sa kanya, uy, mas maganda yung motor ko sa'yo, diba? Mas magaling ako magmotor, tignan mo naman, oh, galing kong umiwas-iwas, oh, diba? Hindi ka naman kaririste. Kung magmamadali ka, dahan-dahanin mo lang ng konti, huwag masyadong nakakano ka na ibang nagmotor, diba? Na rin may pag-iingat din. Mas bilib ako sa sa mabait sa kalsada. Oo, kasi hindi ako bibilib sa ganun, mas bumibilib ako pag yung rider is magalang sa daan, diba? Mabait, alam mo na, yung may tamang pag-uugali sa kalsada, hindi yung ganun, hindi ako bibilib sa ganun. Mas kasi sa kahanga-hanga, mas mature kasi pag ganun yung pag-isip mo na yung mga binanggit ko ganina, hindi yung papakita mo na parang karerista na bomba ka ng bomba, no? Pero wala namang pipigil sa atin, pero hindi magandang kaugalian, masyadong bulahaw, alam mo na, masyadong nakakagulat, kumbaga. Paano yung mga may sakit sa puso, di ba? Bubomba mo, magugulat na lang bigla, di ba? Siguro isang bomba lang. Oo nga, ganun talaga yung mga manual, lalo na big bike, kailangan talaga binobomba para magkaroon ng power. Pero hindi naman yung, alam mo na, hindi naman kailangan bomba ka ng bomba. Meron naman busina, no? So kailangan nga maging humble tayo sa mga success na natatamasa natin, di ba? Kung magkaroon tayo ng magandang gamit o magandang sasakyan, magandang motor, kailangan maging humble tayo, di ba? Mas kahanga-hanga yung ganoon kasi yung, di ba? Kasi yung masyado kang mayabang sa kalsada, di ba? Yung masyado mataas ang tingin sa sarili mo, na masyado ka nang entitled, ikaw na yung main character, kumbaga ikaw na yung main character, yun ang tingin mo sa sarili mo. Mas kahanga-hanga kung ikaw ay humble. Oo, mas ganoon, mas kahanga-hanga, mas masarap kang tawag dito, mas masarap kang panoorin, mas masarap kang pakinggan kaysa mayabang ka sa kalsada o mayabang ka kung kahit saang bagay, di ba? Mas pinapakinggan yung ganun. Low-key ka lang dapat, low-key. Kaya may masabi man ako hindi maganda, na hindi nyo nagustuhan, ako po hihingi ng patawad at paumanhin. Sisiguraduhin kong hindi na mauulit, pero hanggat maaari wala naman po akong tinatapakan o sinisira na tao. Ang tanging layunin ko lang ay makapagbigay ng impormasyon at kaligayahan o kalaman sa mga kapwa nating riders. Ang layunin ko lamang po ay mapagbigay ng kasiyahan, impormasyon. Minsan nagbabalita ako, nagbibigay ako ng kaalaman sa mga kapwa natin mga riders. Yun lang po. At kaya ko lang naman din ginagawa to, pampawala ng stress, di ba? Natutuwa ako at nakapag-vlog ako habang nabiyahe. Kahit bumabiyahe ko, kahit nagmumotor ako sa napakiri kalsada, meron akong pinagkakalibangan. Yun lang ngayon para sa akin. Kaya kung meron akong masasabi man na hindi maganda, ko po humihingi ng pasensya. Wala naman po kung tinatapakan na tao. Ang gusto ko lang good vibes lang tayo, kasi ang buhay natin ay maikli lamang. Kailangan sulitin natin hanggat maaari, bumuo tayo ng mga magagandang memorya, hindi puro sakit ng katawan at stress. Kaya kailangan sulitin natin, maging masaya tayo sa araw-araw. Huwag nating intindihin ang buhay ng iba, intindihin natin yung sarili natin buhay. Manap tayo ng pagkakalibangan natin, gumawa tayo ng mga magagandang bagay,
dahil matutuwa ang Diyos pag ganun. Dahil ang buhay natin ay hiram lamang, diba? Hiniram lang natin yan. Darating ang panahon, alam nyo na, darating ang panahon na tayo ay babalik sa Kanya at iwan natin ang ating katawan lupa. Kaya hanggat maaari tayo gumawa ng mabubuti sa ating kapwa, di ba? Magpapalamig muna ako dahil sobrang init talaga. Napakainit sa balat, nakakapagod ang init, nakakasakit ng ulo. Doon ako magpa-park sa kabilang side, yung malapit sa mga alam niya, yung tindahan ng mga gadgets. Maggagala-gala muna ako, no? Iinom ako ng malamig na buko juice, di ba? Buko juice, maganda sa kalusugan yan, sa mga may UTI, di ba? Ayan, ang bango, amoy mall. Amoy mall, sobrang init. At ako'y hindi pa nagtatanghalian, agahan lang yung kinain ko pero madami, no? Loaded yung breakfast. Saan ba pupunta to? Magpo-park. Dito na tayo, dito ako pupunta, oh, sa 1 Ecom. May meet lang ako, tapos dito tayo magpaparada dito sa side na to kasi dito yung malapit sa mga gadgets. Para tayo ng parking dito, marami, oh, maluwag. Doon tayo mag-park malapit para hindi tayo maglalakad na malayo. At pag gusto mas malapit pa lalo. Yan, okay na yan. Sinabihan natin yung isa pang ADB. Ganda na po niya, no? Sige, mamaya na lang.